Masaya at mapagpalang pagkikita po muli mga kapatid. Ako po si kapatid na Alfonso Sahagon. Dito po sa Diyos ay aking kaligtasan. Pagpati po. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at sa Panginoong Kristo. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat ang nagawa ng langit at lupa. Ama naming lahat, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo, ang Hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ng Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng kaluwalhatian, ang nag-iisang banal, ang maamo at mabugin naming Panginoon, ang dakilang Diyos. Naririto po ako sa iyong harapan at paanan, O Diyos, na naninikluhod na ako ay pahiramin mo ng iyong katalinuhan at buksan mo ang aking mga kaisipan at kalooban sa ganap kong ikauunawa ng mga salita na aking binabahagi sa mga nilalang. Amen. Magandang gabi po. Ako po ay broadcasting from Bacoor, Cavite through the courtesy of Facebook. Dito po sa aking episode 34 na may caption po ako ng unang Timoteo, mga tungkulin sa mga mananampalataya at kasamaan sa mga huling araw at kay Tito po. Ang mahusay na aral, ito po ay sinulat po ni Tito. Dito po sa unang Timoteo chapter 5 verse 1. Patuloy po muna tayo hanggang 7. Huwag mong pagsabihan na may kagaspangan ang nakatatandang lalaki, kundi pakiusapan mo siyang tulad sa isang ama sa mga kabataan lalaki na tulad sa mga kapatid. Sa matatandang babae na tulad sa mga ina, at sa mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae na may buong kalinisan. Parangalan mo ang mga babaeng balo na tunay na balo. Ayan po. Pagka sinabi pong parangalan ay tulungan po ang mga tunay na balo. Sa verse 4 po, ngunit kung ang sino ang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na gawain, ang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ang kanilang mga magulang sapagkat ito'y kaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang tunay na babaeng balo at naiwang nag-iisa ay umaasa sa Diyos at nagpapatuloy sa mga pagdaing at mga panalangin gabi't araw. Subalit ang nabubuhay sa mga kalayawan, paggawa't buhay ay patay. Ang mga bagay nito iutos mo rin naman upang sila hindi magkaroon ng kapintasan. So, verse 11 po, patuloy hanggang 16. Ngunit huwag mong itala ang mga nakababatang babaeng balo. Yung po daw mga nabiyuda na maaga. Sapagkat na magkaroon sila ng masamang nasa na naghihiwalay sa kanila kay Kristo ay nais nilang mag-asawa. Kaya't sila ay nagkakaroon ng kahatulan sapagkat itinakwil nila ang kanilang unang panata. Bukod dito, natututo silang maging mga tamad. Yun daw po, yung mga batang babaeng balo. Natututo na po sila maging tamad. Nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay. Mga chismosa, nagiging chismosa po. At hindi lamang mga tamad, kundi mga chismosa at mga pakialamera na nagsasalita ng mga bagay na hindi nararapat. Kaya nga ibig kong magsipag-asawa ang mga batang babaeng balo. Mga anak, mamahala ng sambayan, huwag magbigay sa kaaway ng anumang kadahilanan ng panlilibak. Ang kaaway pong binabanggit dito ni San Pablo ay ang demonyo po.
sapagkat ang iba'y bumaling at sumunod na kay Satanas. Ayan po, sabi ko pa lang. At kung ang sino mang babaeng nananampalataya ay may mga kamag-anak sa mga babaeng balo, kanyang tulungan sila upang huwag nang mabigatan ang iglesia at upang matulungan ng iglesia ang mga tunay na balo. Ayan po. Kung daw po kasi nangyayari sa ibang mga babaeng balo, giging tamad, chismosa, nagpapalipat-lipat ng bahay-bahay, pakilamera, nagsasalita ng mga bagay na hindi nararapat. Iwasan po sana ng mga batang babaeng balo. Kasi po, inihuhulog nila ang sarili nila sa kapahamakan. Sa chapter 6 po ng unang Timoteo pa rin, verse 3 patuloy hanggang 10. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoon Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan, verse 4, siya ay palalo, walang naunawang anuman, at siya ay nahumaling sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmumulan ng mga inggit, away, paninirang puri, mga masasamang hinala. Verse 5 po, pag-aaway ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na inaakalang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ayan po. Buhat nga po tayo ng pinanganak. Hanggang sa ngayon, wala po tayong pag-aari. Wala. Lahat po ay ating hiram lang sa ating Diyos. Ano po? Dahil pag-aari niya po lahat eh. Sumasa Kanya, lahat-lahat ay Kanya. Ngunit kung tayo may pagkain, sagdali lang po. Sa verse 6 po, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masaya na tayo sa mga ito. Verse 9, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yan po ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo na pinasulat kay San Pablo. Ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Verse 11, ngunit ikaw, o tao ng Diyos, dayuhan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran na maka-Diyos sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kaamuan. Verse 12 po, makipaglabang ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ayun po. Makipaglaban daw po ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Verse 13 po, sa harapan ng Diyos na nagbigay ng buhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus na nagpatotoo ng mabuting pagpapahayag sa harapan ni Poncio Pilato, inaatasan kita.
na ingatan mong walang dungis at walang kapintasan ang utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo. Sa verse 15 po, na kanyang ipahahayag sa takdang panahon, siya na mapalad at tanging makapangyarihan, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang hanggang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man sa sumakanya nawa ang karangalan at paghaharing walang hanggan. Dito po, sa particular na verse na ito, 16, ng chapter 6 po ng unang Timoteo. Ang sabi po ni San Pablo, hindi nakita na sino man tao o makikita man. Ito po kasi may mga kuminsan, di po ba't meron kayo nababalita, di umano yung isang tao na matay na, bumalik, tapos ang deklarasyon, nakita raw niya ang Diyos, nakarating daw siya sa langit, nakita daw niya ang impyerno, kung saan nandun daw po si Pope Paul VI, si Michael Jackson, etc., etc. Ay wag po inyong panigan yun. Ang demonyo po ang gumagawa niyan. Hindi nga po makikita na sino man tao. Tapos yun naman nagpapahayag na nakita niya, ang Diyos nakarating sa langit, kasinungalingan po yan. Kasi nga po, ang deklarasyon po ng Panginoon Kristo, pagka nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. Ayan po. Yun po ang sinasabi niya. Kung po kayo maniniwala sa mga sabi-sabi na nakita nga nila ang Diyos, nakarating sa impyerno, namatay sila, bumalik para daw sabihan ng tao. Ayan po ay that person is trying to gain some media mileage. Ayan po. Eventually, ang pakay niya makapera. Sa verse 19 po, ng unang Timoteo, sa gayoy magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila ay makapanghawak sa tunay na buhay. Tunay na buhay po, ito po yung buhay na walang hanggan kasama ang ating Diyos. Magsisilbi ang mga banal sa Kanya, hangarin po natin na tayo magsilbi sa Diyos. Dito po sa ikalawang Timoteo, Mako, sa verse 2 po, sa verse 16, sabi po ni San Pablo, subalit iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan. Yan po yung chismis. Sapagkat ito'y magtutulak sa mga tao sa higit pang kasamaan. Kasi nga po, chismis, papaniwala nung ichinichismis, aawayin yung nagchichismis. May mga sasahong ng mga lalaki, ayan na. Lumaki na ang kasalanan, lumaki na usapan. Di ba na manong kayo tumigil sa bahay ninyo? Magdasal, manalangin, kayo pa po magkakaroon kabiyayaan. Hindi yung meron kayo makitang nag-uumpukan doon tao, makikichismis kayo. Ay ano po, yung biyaya makukuha. Nasiyahan na inyong tenga, ano po. Pero ang inyong pong kaluluwa ay nagdurusa. At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena. Ayan po yung chinichismis. Yung gangrena po, ayan yung virus, isang sugat na hindi na gumagaling. Kaya para daw gangrena, yung salita ng mga chismoso-chismosa. Kasama sa mga ito, sina Himeneo at si Fileto. Nagbanggit po siya ng kanyang kasama. Na lumihis sa katotohanan at sinasabing
Ang muling pagkabuhay ay naganap na. Naganap na raw po. Kanilang ginugulo ang pananampalataya ng iba. Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos sa verse 13 po ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilalaan ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ng bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sa verse 22 po, patuloy tayo hanggang 26. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan. Yung pong masamang pagnanasa ng kabataan, ito po yung LIBOG. Lumayo daw po kayo. Dahil kadalasan nga dyan nahuhulog ang tao. Nahihirapang magpigil. At sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Good evening, Sister Evangelist Samia from Pakistan. Welcome to Ang Diyos ay aking kaligtasan. In English, God is my salvation. Welcome. You are all the way from Pakistan, sister. Let your followers listen to this event. No po. I'm trying to speak to you in English. Although I'm reading the Tagalog version of our Bible. As what I told you before, I don't have a English version. Dito po sa chapter 3, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip ng mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa kanila. Sapagkat mula sa mga ito ang mga pumapasok sa bayan at binibihag ang mga hangal na babae na puno ng mga kasalanan at hinihila ng mga iba't ibang pagnanasa. Ito pong mga hangal na babae, sila po yung mga babaeng nagbibili ng aliw. Hinahatak daw po yung marami. Na laging nag-aaral at kailanman na hindi makakarating sa pagkakilala sa katotohanan. Verse 12, chapter 3 of 1 Timothy, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Subalit ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama. Nang sasama, sila ay mandaraya at madadaya. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniwalaan yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Verse 15, at kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Here in verse 15 of chapter 3 of 1 Timothy, where it says here na, you will know since you're youngster that the Holy Scriptures will teach you towards salvation through the true faith in Jesus Christ. That's what says here, Sister Samia. I'm emphasizing this just because salvation is mentioned here. You are going to salvation. If you will preach the Holy Gospel. Verse 16. All the scriptures allowed by God, wherein we will gain truth, preaching and teaching. So we can have a righteous path towards the righteous path. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na nasasangkapang lubos sa lahat ng magawang mabuti. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Chapter 4 verse 2 of 1 Timothy. Preach the word. Pangaral mo ang salita. Pagsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka. Mangaral ka na may buong pagtsitsaga at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. They will turn to false teachers, false preachers in the latter days, wherein many are going to sufferings, to the halls of fire of hell. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista. Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Verse 7 and 8. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. I fight the good fight of faith. That's what Saint Paul said. Natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya. I finished all the tasks of preaching, and then I take care of my faith. Apostle Paul is saying this because he is nearing death. Now, when he says he finished his task of preaching, at the same time, he took care of his faith. Verse 8, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran. From now on,
The diadem of the righteousness will be given to me by the Lord, na tapat na hukom sa araw na yon, wherein the Lord is very righteous. Righteous judge in those days. At hindi lamang sa akin, not only for me, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Although St. Paul said, wherein not only for him, all the righteousness of God, putting him in, giving him the diadem. The diadem is the what we call in saints, the diadem, the light of sainthood here on top of your head. That is diadem. Here in Tito, chapter 1, verse 14, na huwag makinig sa mga katang-isip ng mga Hudyo. Don't listen to the hearsays of the what in English is Hudyo, at sa mga utos ng mga tao na nagtatakwil sa katotohanan. Don't listen to the hearsays of and those people who are casting the truth of our Lord God. Verse 16, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila, palibhasa sila'y kasuklam-suklam at mga masuluwain at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Chapter 2, verse 3. Sabihan mo rin ang matatandang babae na maging magalang sa kanilang asal, hindi mapanirang puri, ni paalipin man sa alak. Dapat silang magturo ng kabutihan, upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae na ibigin ang kanilang mga asawa, ibigin ang kanilang mga anak. Verse 5, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait na nagpapasakop sa kanilang asawa, upang huwag na pastanganin ang salita ng Diyos. Gayon din naman, himukin mo ang mga kabataang lalaki na maging matino sa pag-iisip. Verse 7, sa lahat ng mga bagay ay pakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang. Verse 8, walang pananalita na hindi mapipintasan, upang ang kalaban, wastong pananalita na hindi mapipintasan, upang ang kalaban ay mapaya, na walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. Ang mga alipin ay magpapasakop sa kanilang mga Panginoon at magbibigay ng kasiyahan sa lahat ng mga bagay, at huwag maging palasagot, na huwag mangungupit, kundi magpakita na iyong lubos at tunay na katapatan, upang sa lahat ng bagay ay mapalumutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. I suggest, Sister Samia, if you have a Bible in front of you, you can
you can see what will I am reading here. I'm saying the chapter and the apostle and the verses. Verse 12, Titus, chapter 2, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makabandong pagnanasa, ay dapat tayo mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Verse 15, chapter 2, ipahayag mo ang mga bagay na ito. Mangaral ka at sumaway na may buong kapamahalaan. Huwag mong hayaang hamakin ka ng sinuman. Chapter 3, verse 1. Ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan. Maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. Verse 2 of chapter 3 of Titus, huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Huwag makipag-away. Maging maamo at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Verse 3, sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napopoot sa isa't isa. Verse 4, chapter 3, ngunit na mahayag ang kabutihan at kagandahan loob ng Diyos, ating tagapagligtas. Verse 5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Iniligtas po tayo ng ating Panginoon Diyos, hindi raw sa ating mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi sa kanyang kahabagan. O gaano po kamaawain ang ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng paghuhugas. Ang paghuhugas ay washing away of sins through water baptism. That's what Jesus Christ wants to spread all throughout the earth. Baptism, not the religion. Religion will not save you. No amount of affiliation of religion will save you. That's what Sister Samia from Pakistan, God is telling us. No amount of affiliation of religion. Welcome, Miss Faith Go. Ang Diyos ay aking kaligtasan. Wherein God will save us through our washing of sins, through for being born again, and the changing of the Holy Spirit. No, not the changing. Pagbabago sa pamamagitan ng Holy Spirit. The changing of us through the Holy Spirit, not the Holy Spirit. I'm sorry. So verse 8, tapat ang salita. At nais kong igiit mo ang mga bagay na ito. Verse 8 here, Sister Samia, chapter 3 of Titus. Tapat ang salita at nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at kapakipangkinabang sa mga tao. Verse 9, ngunit iwasan mo ang mga pagtatalo
Kasi po, napapansin ko, itong debate ng mga iba-ibang religious group, that's some form of debate. You're debating against the will of God. No, we don't have to debate when it comes to the words of God, wherein God is teaching us to know the Spirit if it is from God. Avoid the fake, avoid the the fake preachers, wherein the only thing these preachers are after you is with your tithes, no? Not by saving your soul. They are saving their stomach. Just because their God is their stomach. They do not want to get hungry. They do not want to starve. They always want that their stomach is full from your tithes. But they are not after in saving your soul. Just what I said earlier, no amount of affiliation of religion can save you. Jesus Christ never put up a religion. The only religion Jesus Christ put up is mentioned in Santiago or James, chapter 1, verse 27, wherein he's instructing us to help the needy and the poor and the widowed. That is the religion Lord Jesus Christ made. No? And no other religion. Just because religion will cause us to the faith to be fragmented. In what way? There are different faiths, different gods, many gods, right? And no baptism at all. God says, one faith, one God, one baptism. That is God is trying to tell us. But what people is doing? Different faiths, many gods, no true baptism. When I say different faiths, just because of these pagan beliefs, they are worshiping things that is very, very blasphemous in the eyes of our God. Cast away all those things that many or billions of pagan worshippers are in our planet. That's what God is trying us to cast away. But many is still remaining to worship those things. That why God is bringing us sufferings, wars, famine, plagues, and what have you. And even the elect will perish, right? Just because even the elect is are affected, will suffer also. Just because the sins of those worshippers of things, the idols, the statues, the golds and the silver and the steel and the plastic gods and etc. That is against the will of God. Wherein the primary anger of God is laid upon those wrong worship.
That is why I'm here in front of you, my brothers and sisters, trying to exert the will of God on you. But many of you are still living in, just what God says, living in the dark. Come out of the dark. The darkness is Satan. Go to the light, and the light is our God, Lord Jesus Christ. What are you going to choose? The dark or the light? Your guess is good as mine, my brothers and sisters. If you want to be saved, it is only start from you. God Himself cannot, will not, may not save you. Why I am telling? Just because if you are a sinner, if you fail to repent all your sins, and then you will, in the day of judgment, you will be in front of Him, Jesus Christ. What Jesus Christ will tell you? You never wash away your sins when you are still on earth. So, what will happen to you? Your guess is good as mine. I'm trying to tell you, brothers and sisters, to repent while your time is very long here, still long here on earth. Repent now, be baptized, and accept Jesus Christ as our Lord, our Savior, and our life. That's what He said. I am the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father through me. That parable is like this. When you are asking from God whatever you want to ask, no? But before asking, repent all your sins, praise Him, glorify God, no? And then tell your concern to Jesus Christ. And Jesus Christ will be the one to bring it to the Father, and the Father will give it to you. All your requests. Do not pray directly to the Father. You are only bypassing Jesus Christ. No. That's what He says na, I am the way, the truth, and the life, and nobody comes through me. Nobody comes to the Father through me. That is very, very true. Bring your prayers, your requests, your glory, your glorification, your praises through Jesus Christ, and Jesus Christ will be the one to bring it up. Now, when it comes to the, as what I am telling in my past episode, that we are nearing the end times of our time, wherein many sufferings, plagues, wars, earthquakes, or even tsunami is right at our doorsteps. Not to mention the drought. The drought is now crawling around the world. Drought is severe in Africa. And it crawled to Eastern Europe. And then to the Middle East. As you can notice, the Euphrates River is already dry.
wherein millions will be affected. That is the drying up of river Euphrates is written in the Bible, in the book of John, in Revelation, wherein the Euphrates river will be dry up, and that is one of the signs that God is very, very, very angry now. We are now in the brink of His mercy. This is what He mentioned in the Apocalypse of John, chapter 16, verse 12. The sixth angel poured out the wrath of God to the big river of Euphrates, and the water dried up, upang ihanda ang daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw, to prepare the path of the kings from the east. The former Euphrates River will be the path of the kings from the east. And it's never mentioned where that king or kings are headed. We are in the latter days of our life, wherein we need to repent, to do some godly works, not to be fall again from our sins. Wherein when you feel that God forgiven you, do not repeat again the transgressions. Wherein God has only one forgiveness, only one, no second chance, but only one. Unlike when he said to the one of us apostles, asking him, how many will I forgive my brother? Jesus Christ replied, no. The apostle said, how many times? Is it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times? Jesus Christ said, no. Not even 7 times, but 77 times. But when it comes to God, it's only one forgiveness. Just because when He forgive you, He will give you the Holy Spirit. That is true. When He said you must forgive your brother 77 times, just because we are people. Tao lamang po tayo. That's what God says. So, again and again, forgive people who sin against you. But in God, when you sin against God, there is only one forgiveness. No more chance, no more second chance. Just because He will give you the Holy Spirit. Now, when it comes to the Antichrist, the third temple to be built in Jerusalem, the so-called third temple, I do believe that would be the seat of power of the Antichrist. It is mentioned in the Bible, although no direct mentioning of the third temple, wherein accordingly
the Antichrist will speak of all the blasphemous words, all the violation, as in he is Jesus Christ. Wherein there is some in the past news that the Messiah is now in Israel. I am wondering that news never came up again. This news, maybe it's been surpassed or what. But I do believe the third temple will be the seat of power of the Antichrist, wherein his image, the demon will give life to his image, and he will ask people to worship the image. For those who fail to worship the image will be purging. Many purging. The purging of the saints, the prophets, the faithful, the followers, and the holies, and everything and everyone who believes in God. And everyone who do not worship, everyone who worship his image will be will receive his mark here and here. But other than that, many Antichrist works is now underway since time immemorial. Like what? The tattoo. Do not fall prey with the tattoo. That is evil. You are only putting stain on your skin. You are only hurting your body. That is against God. No amount of forgiveness. If you did not repent, you already sold your soul to the demon with that tattoo. What gain are you getting from tattoo? May I ask you, my brothers and sisters, is it beneficial for you? Is it spiritually save you? Well, I don't think so. But rather it will plunge you to hell. If you have a tattoo, repent now. Repeat your repentance again and again until God accepted your, or when God accepts your repentance, you will feel it. And then what else will I say to you, my brothers and sisters? All my past episodes, I mentioned it earlier, all the sufferings, the future sufferings, the drought, the wars, the plagues, the illnesses, and I do believe that the 10 plagues of Egypt will be laid again upon us. It's repeating now. Just notice the monkeypox. The monkeypox is some kind of boil. A boil of which boil is given to the Egypt by God through Moses. And what else? The kettle now. I think, Sister Samya, the kettle now in your country, in Pakistan, is getting sick with marks of, what do you call this? With skin marks. And that is also in the Bible.
I think it's spreading in Pakistan, right? Not to mention the past big floods and landslides to some parts of Pakistan suffered by your people, by your countrymen. I pity on them when I learned that they are hit by monstrous floods. And the Pakistan and the landslides. Many rendered homeless, thousands of families. But since then, no more news. Maybe they prevented it from learning. Now, my brothers and sisters, hanggang dito na lang po tayo. Sana po ako'y nakapaghatid sa inyo ng magagandang balita. Tayo po'y manalangin. Diyos amang mga pangyarihan sa lahat, ang may gawa ng langit at lupa, manaming lahat, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang Hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng kaluwalhatian, ang nag-iisang banal, ang maamo at mabagay naming Panginoon. Salamat po, O Diyos Ama, kami ay sinamahan mo sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. Ang aking pinahayag sa iyong mga nilalang. At nawa nga po, O Diyos Ama, ako ay pahiramin mo ng katalinuhan at buksan mo ang aking kaisipan at damdamin upang ganap kong maunawaan ang iyong mga salita. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin nawa ang kaharian mo, sundin nawa ang kalooban mo, dito sa lupa, gaya na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, patawarin sa aming mga utang, gaya ng pagpapatawad sa nakakautang sa amin. Ilayo mo po kami sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kataas-taasan, magpakailang-kailang paman. Marapat na ikaw ay aming mahalin at ibigin, O Diyos, gaya ng pagmamahal at pag-ibig na nilalaan mo sa amin. Pagkamat kami po ay mga makasalanan, ikaw pa rin po, tinatanggap ka namin bilang ang aming kaisa-isang at kataas-taasan Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang may gawa ng lahat, na nabubuhay magpakailang-kailang paman. Amen. Hanggang sa muli po, mga kapatid, God bless you all.